lihay. Teleradyo, TVB ay ang inyong kaagapay, patungo sa ating pangarap at tagumpay. Tara na at maglakbay sa TVI. Mabuhay! Kumusta kayo mga giliw naming tagapanood at tagapakinig mula sa ikapitong baitang? Malugod namin kayong binabati sa panibagong aralin sa ikatlong markahan upang maghatid ng makabagong karunungan sa new normal era. Kaya, mag-teleradyo eskwela, tara na! Ito ang ating School on Air program sa lungsod ng Tagum mula sa Departamento ng Edukasyon. Ako, si Teacher Teresa Bano, ang radio host mula sa Tagum City National High School. Kumusta ng inyong pakiramdam? Hangad ko na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ihanda ang inyong sarili. Kung maaari ay maghanda rin ng ballpen at papel para sa mahahalagang datos na maaari ninyong gamitin sa inyong pag-aaral. Sa puntong ito, hinihingi kong pumwesto na kayo sa isang komportableng lugar para sa maayos na pakikinig ng ating broadcast at sa pagsusulat. Kayo ba'y handa na? Mabuti naman kung ganon. Napag-aralan nung nakaraang aralin ang kontribusyon ng mga sinaunang lipunan at komunidad sa Asya. Alam kong nauunawaan niyo ng buo ang paksa. Halina! Makilahok sa isang makabuluhang lakbay-aral tungkol sa kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. Ngayon, ating pag-aralan mula sa Araling Panlipunan 7, ikatlong markahan, Module 1, na ihahatid ni Teacher Sarah Christine Tobias mula sa Tagum City National High School. Maraming salamat, Teacher Teresa. Magandang araw sa inyong lahat, mga mahal naming mag-aaral. Hangad ko ang inyong mabuting kalagayan kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Isang panibagong aralin na naman ang tiyak ninyong magugustuhan sa araw na ito. Ngunit, bago iyan, alamin muna natin ang pamantayan sa pagkatuto mula sa MELCS o Most Essential Learning Competencies na nasusuri ang mga dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperialismo ng mga kanluranin sa unang yugto, ika-16 hanggang ika-17 siglo, pagdating nila sa Timog at Kanlurang Asya. Ako, si Teacher Sarah mula sa Tagum City National High School. Para sa ating pagsisimula, kunin ang inyong module sa Araling Panlipunan 7, Quarter 3, Module 1. Maaaring ihanda ang inyong ballpen, papel at higit sa lahat ang inyong mga sarili. Para sa malawak na kaalaman ang inyong matutunan, alamin muna natin ang layunin sa araw na ito, na paghahambing ang konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Bago natin talakayin ang bagong araling ito, nais ko munang sukatin ang lalim ng inyong kaalaman sa huling module na ikalawang markahan. Bilang pagbabalik-tanaw sa nakaraang aralin, kumuha ng ballpen at papel at isulat ang mga tamang kasagutan sa bawat salita na babanggitin ko. Handa na ba kayo? Mangyaring isulat sa inyong papel ang mga salitang ito upang may gabay kayong pumili ng tamang sagot. Unang salita, Mona Lisa. Pangalawang salita, Hydra. Pangatlong salita, paggamit ng bronze. Pang-apat na salita, sasakyang pandagat. At ang panglimang salita, cuneiform. Ang mga salitang ito ang inyong pagpipilian sa mga ilalarawan ko sa bawat bilang. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo para sa pagsagot. At kapag narinig nyo ang tunog na ito, tapos na ang 5 segundo. Magsimula na tayo. Ano ang naging pamana
ng Silangang Asya mula sa sinaunang China? Ang tamang sagot, paggamit ng kasangkapang bronze. Pangalawang katanungan. Isa sa mga panulat na ginamit ng Sumerian. Isa sa mga panulat na ginamit ng Sumerian. Ang tamang sagot, cuneiform. Mangyaring isulat sa inyong papel ang mga salitang ito upang may gabay kayong pumili ng tamang sagot. Unang salita, paggamit ng bronze. Pangalawang salita, cuneiform. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo para sa pagsagot. At kapag narinig ninyo ang tunog na ito, tapos na ang 5 segundo. Magsimula na tayo. Ano ang mga naging pamana ng Silangang Asya mula sa sinaunang China? Ano ang mga naging pamana ng Silangang Asya mula sa sinaunang China? Ang tamang sagot, paggamit ng kasangkapang bronze. Pangalawang katanungan. Isa sa mga panulat na ginamit ng Sumerian. Isa sa mga panulat na ginamit ng Sumerian. Ang tamang sagot, cuneiform. Marahil ay handa na kayo para sa malawak na kaalaman ng inyong matutunan sa araw na ito. Tayo ngayon ay dadako sa unang module para sa ikatlong markahan, na ang paksa, unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya noong ika-16 hanggang ika-17 siglo. Ngunit, ano nga ba ang kolonyalismo at imperialismo? Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa tuwirang pananakop ng isang bansa sa ibang dako para pagsamantalahin ang yaman nito o makuha rito ang pangangailangan ng isang kolonya. Samantala, ang imperialismo naman ay paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o pagkontrol ng pangkabuhayan at pampolitika sa ibabaw ng mga bansa. Noong ika-2 siglo BCE ay mayroon ng ugnayang nagaganap sa mga Europeo at Asyano. Ito ay ang kalakalan. Ang kalakal o produkto ng Asya ay nakarating sa Europa sa pamamagitan ng 3 ruta. Ang pangunahing 3 ruta ng kalakalan. Ang kalakalan o trading ay tumutukoy sa pagpapalit ng mga produkto. Bayan sa bayan, maging sa kaharian hanggang sa umabot ng ibang kaharian. Narito ang 3 ruta ng kalakalan sa panahon ng kolonyalismo at imperialismo noong ika-16 hanggang ika-17 siglo. Unang ruta. Ang unang ruta ay ang Hilagang Ruta. Ang unang ruta ay ang Hilagang Ruta. Nagsimula ito sa Peking, ngayon ay Beijing, China, at tatawid sa lungsod ng Samarkand at Bokhara. Tinawid ang Caspian Sea at ang Black Sea at nagtapos sa Constantinople. Pangalawang ruta ay ang Gitnang Ruta. Sa Gitnang Ruta, papunta sa baybayin ng Syria at dadaan sa Gulpo ng Persia. Ang ikatlong ruta ay ang Timog Ruta. Sa Timog Ruta, maglalayag sila mula sa India, babagtasin ang karagatang India hanggang sa makarating sa Egypt sa pamamagitan ng Red Sea. Limitado lamang ang kaalaman ng mga Kanluranin o Europe tungkol sa Asya. Tanging pamilyar lamang sa kanila ang mga produkto dito.
hanggang sa dumating sa panahon na ang mga ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa mga mangangalakal na Asyano at Europeo ay sinakop naman ito ng mga Turkong Ottoman. Tanging ang mga Italyano mangangalakal lamang ang pinayagan na makadaan at makipag-ugnayan sa mga mangangalakal na Asyano. Sa puntong ito, alamin naman natin ang mga naging dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin o Europeo na magtungo sa Asya. Unang dahilan ay ang mga krusada, 1096 hanggang 1273. Ito ay ang kilusang inilunsad ng simbahang Katoliko at mga Kristiyanong hari upang mabawi ang Jerusalem mula sa kamay ng mga Turkong Ottoman. Nakilala nila ang mga produktong Asyano tulad ng pampalasa, mamahaling bato, pabango, sedang tela, porselana, prutas at iba pang nakapagpapabighani sa mga Europeo. Pangalawa, ang paglalakbay ni Marco Polo mula Venice, Italy. Si Marco Polo ay isang adventurerong Italianong mangangalakal. Nanirahan siya sa China ng 11 taon sa panahon ni Kublai Khan ng dinastiyang Yuan bilang isang tagapayo. Siya ay itinalagang maglalakbay sa iba't ibang lugar tulad ng Tibet, Burma, Laos, Java, Japan at Siberia. Pangatlo, ang pangatlo ay ang Renaissance. Naganap ang Renaissance noong 1350. Ito ay ang kilusang pilosopikal na makasining at binigyang diin ng pagbabalik interes sa mga kaalamang klasikal sa Greece at Roma. Ang salitang Renaissance ay mula sa salitang Pranses na ang ibig sabihin ay muling pagsilang. Ang pang-apat na dahilan ay ang pagbagsak ng Constantinople, bahagi na ng Turkey ngayon. Ang Constantinople ay Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europa. Nagawa noong 324 AD sa Ancient Byzantium bilang bagong kapital ng Imperyo ng Roman dahil ito kay Constantine the Great, kung saan sa kanya ay pinangalanan. Ito ay matatagpuan sa 3 lalawigan ng Turkey at sa peninsulang Balkan ng Europa. Ang Constantinople ay nagsilbing ruta ng kalakalan mula Europa, India, China at iba pang bahagi ng silangan na napasa kamay ng mga Turkong Muslim noong 1453. Ang Constantinople rin ang teritoryong madalas daanan ng panahon noong krusada. Ang pandimang dahilan ay ang merkantilismo. Umiiral ang prinsipyong pang-ekonomiya na kung may maraming ginto at pilak, may pagkakataon na maging mayaman at makampangyarihan ang naturang imperyo. Isang pagpapatunay na mayaman ang isang bansa dahil sa dami ng kabuuang ginto at pilak na mayroon dito. Ito rin ang doktrinang naghahari noon sa Europa. Kung gaano karami ang ginto, ganoon din kalawak ang kanilang nasasakupan na kaharian. Ang mga dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na makarating sa Asya ay naging daan para sumigla ang palitan ng kalakal ng mga Europeo at mga Asyanong mangangalakal at makilala ng mga kanluranin ang mga likas na yaman, mga hilaw na sangkap na panustos sa kanilang pangangailangan. May natutunan ba kayo? Kung gayon, tayo ay may gawain. Ang gawaing ito ay ang 3 G. Ihanda muli ang ballpen at ang inyong kwaderno para sa gawaing ito. Tukuyin ang tamang sagot sa mga sumusunod na pahayag. Ang mga pagpipiliang sagot ay A. God, kung ang pahayag ay tumutukoy sa pagpalaganap ng Kristyanismo. B. Gold, kung ang pahayag ay tumutukoy sa pagpapalawak ng ekonomiya. C. Glory, kung ang pahayag ay tumutukoy sa pagpapalawak ng kapangyarihan. Una, mapakikinabangan ng mga Europeo ang mga likas na yaman sa mga lupain ng kanilang nasasakupan. Ang tamang sagot?
B. Gold. Pangalawang pahayag. Ang pananakop ng lupain ay isang patunay sa pagkakaroon ng malakas na pwersang pandigma. Ang tamang sagot? C. Glory. Ikatlong pahayag. Palaganapin ng mga Europeo ang Kristyanismo. Ang tamang sagot? A. God. Upang mapatunayan na talagang mayroon kayong natutuhan sa ating aralin, magkaroon tayo ng maikling pagsusulit. Tukuyin at isulat ang tamang sagot sa mga sumusunod na tanong. Handa na ba kayo? Unang katanungan. Ito ang ruta na nagsimula sa Peking at tatawid mula sa lungsod ng Samarkand at Bukhara. Ang tamang sagot? Hilagang ruta. Pangalawang katanungan. Umiiral ang prinsipyong pang-ekonomiya na kung may maraming ginto at pilak. Ang tamang sagot? Merkantilismo. Ikatlong katanungan. Ito ay inilunsad ng Simbahang Katoliko at mga Kristiyanong hari. Ang tamang sagot? Ang Krusada. Siya ang kumuha kay Marco Polo bilang isang tagapayo. Ang tamang sagot? Kublai Khan. Panlima at panghuling katanungan. Kailan naganap ang Renaissance? Kung ang inyong sagot ay 1350, mahusay! Dahil dito, napatunayan ninyo na may natutunan kayo sa ating aralin. Binabati ko kayong lahat. Tapos na ang ating pagtataya. Para sa laging handa, pag-aralan at basahin ang self-learning module upang mas lumawak pa ang inyong pag-unawa sa ating paksa. At para sa inyong takdang aralin, isulat o alamin kung paano nila natuklasan ang bagong ruta sa pakikipagkalakalan. Isulat at alamin kung paano nila natuklasan ang bagong ruta sa pakikipagkalakalan. Maaaring maghanap ng sagot sa inyong module o sa internet. Isulat ito sa isang malinis na papel. At dito na nagtatapos ang ating paglalakbay sa ating talakayan sa araw na ito. Naway, marami kayong napulot na bagong kaalaman. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster, si Teacher Sara, na nag-iiwan ng kasabihang, ang pagiging magalang ay turo ng isang mabuting magulang. Hanggang sa muli, paalam! Maraming salamat, Teacher Sara. At dito na nagtatapos ang ating paglalakbay-aral tungkol sa kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya sa Araling Panlipunan 7. Maaari pa ninyong palawakin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa iba pang gawaing inihanda para sa inyo. Nakabubuti ring basahin ng maaga ang kasunod na aralin upang makapaghanda ng husto. Laging isaisip, ang tagumpay ay nasa inyong mga kamay. Tumutok lamang at antabayan ng muli ang susunod na leksyon dito lamang sa ating School on Air program ng Departamento ng Edukasyon. Ako si Teacher Teresa, ang inyong abang lingkod na takapagdaloy sa radyo. Makisabay, matuto at maglakbay dito sa TV High. Sulong edukalidad sa panahon ng pandemya. Hanggang sa muli, paalam! TV High, dito sa City High. Makisabay, matuto't maglakbay sa TV High.